ゼロになったっていい。Konnichiwa minasan, Kepi Tomoshimasu, Yoroshiku onegaishimasu, and welcome to KP Japan Vlogs. At dahil summer na rito sa Japan at sobrang init na, tara, samahan nyo kami for another day and another vlog. Ngayong araw nga ay pupunta kami ng ilog kasi sobrang init na talaga. Ang mga kasama natin ngayon ay si Senpai Angelo, Kenchang at si Senpai Joey. Talos wala pang ang tao rito sa train station kasi 6:30 AM pa lang andito na kami. Inagaan talaga namin para marami kaming magawa. Nag-commute nga lang pala kami. Medyo mahal kasi kung magre-rent car kami. Hindi rin naman kasi ganun kahirap magbiyahe sa pupuntahan namin. Kasi pagbaba mo ng bus, ay andun na naman yung ilog na liliguan namin. Kaya nag-commute na lang din kami. Siyempre, para makatipid na rin. Nagdala na rin pala kami ng mga makakain namin. Medyo mabigat nga lang siya. Pero okay lang kasi pagbaba naman ng bus, andun na yung ilog. Kaya hindi rin kami mahihirapan. Sa Gifu nga lang pala yung pupuntahan nating ilog. At pagkarating naman natin ng Gifu, kailangan natin mag-transfer sa bus para makapunta sa ilog na pupuntahan natin. Alam nyo ba, nung last week pa sana kami mag-iilog. Kaso hindi lang matuloy-tuloy kasi sobrang ulan ng panahon. Nakapamili na nga kami noon ng mga dadali namin pagkain. Kaso nung kinabukasan naman, halos maghapong umuulan. Kaya hindi na lang kami tumuloy. Buti na lang, medyo maganda yung panahon ngayon at sabay-sabay yung yasami namin. Kaya naman tuwang-tuwa talaga kami kasi matutuloy na yung pagpunta namin ng ilog. Sa totoo nga lang minasang ngayon nga lang ako makaka-experience na makaligo ng ilog dito sa Japan. Hindi ka kasi dito pwedeng maligo sa kung saang-saang ilog lang. May mga designated talaga silang ilog na pwedeng paliguan. At isa na ron yung pupuntahan natin ngayon. Actually nga nung last year, nakapunta na ron sila Senpai Angelo at si Kenchang. And this time, doon na lang ulit kami pupunta. Yun kasi yung pinakamalapit sa lugar namin na pwedeng paliguan. Habang palapit kami ng palapit, sobrang na-amaze ako sa sobrang ganda ng Gifu. Yung feeling na parang nasa anime kapag nakikita mo yung mga view. これで終わりじゃないから僕らの旅は続いていく諦めない限り何度だってやり直せる何度だって立ち上がる強い気持ちで To be continued. O diba? Napakaganda ng tanawin. Sobrang nakaka-relax talaga. Halos 30 minutes na lang pala yung biyahe namin. At pagbaba namin, tuwang-tuwa kami kasi para kaming taga-probinsya sa dala namin. Wala kasing convenience store o makakainan sa lugar na to. Kaya nagdala na lang kami. Tsaka hindi rin naman ganun kalayo yung lalakarin kasi pagkababa ng bus, tatawid lang kami. At ito namang si Kenchang. Medyo minamalas ngayong araw na to. Kasi paglabas namin ng Gifu Station, nalaglag daw yung kanyang IC card. Sayang yun kasi kakaload lang niya ng pera dun. Kaya ang swerte na makakapulot nun. Sana lang yung makapulot nun is nangangailangan talaga. At pagtawid naman namin sa pedestrian lane na to, andito na agad yung ilog na liliguan namin. Sobrang ganda rin ng ilog dito at sobrang linis. Kasi yun nga lang, mukhang hindi lang si Kenchang yung minamalas ngayong araw na to. Pati yata kaming lahat minamalas din. Kasi naman, bawal na palang maligo sa ilog na to. Sobrang laki pa ng signage. Parang gumuho yung mundo namin sa pangyayaring to. Kasi wala kaming ibang choice kundi pumunta dun sa sunod na pwedeng liguan na ilog, which is medyo malayo rito. At para makapunta kami dun ay walang ibang way kundi maglakad kami ng halos 2.5 kilometers papunta ron sa bus stop na babiyahe naman papunta ron sa next na ilog na pwedeng paliguan. At ito pa yung mahirap. Sobrang bigat ng dala namin at kailangan namin magpalitan pagbubuhat hanggang makarating dun sa bus stop. Si Kenchang nga yung una nagbuhat. Sunod naman si Senpai Angelo, tapos si Senpai Joey at ako naman. At ang isa sa nagpahirap sa amin ay yung napakabigat namin dala. Tapos sabayan mo pa na sobrang init ng araw. Tapos kailangan din namin magmadali kasi 9 AM dadaan yung bus. At kung hindi kami makakaabot doon, maghihintay na naman kami for another 45 minutes. Kaya kahit medyo mahirap, dire-diretso lang kami at hindi kami tumitigil. Kung alam lang talaga namin na ganito yung mangyayari, dapat doon na kami sa ilog na yun dumiretso at hindi na kami nag-decide na pumunta rito. Sobrang nahirapan tuloy kami. And finally, after namin tumawid ng tulay, tumawid ng tunnel at maglakad ng halos 2.5 kilometers, nakarating naman kami ng safe at saktong oras sa bus stop na to. At ang isa naman sa struggle namin is 9 AM na, hindi pa dumadaan yung bus na hinihintay namin.
So parang maghihintay ulit kami ng another 45 minutes. At ang isa naman sa nagpahirap sa amin habang naghihintay ng bus ay yung sobrang init ng araw at wala ka talagang pwedeng silungan. Kaya naman tumawid na lang kami sa kabilang kalsada at iniwan namin yung mga dala namin para makasilong kasi hindi talaga kaya yung init. Tapos nung malapit nang dumating yung bus, bumalik na rin kami rito sa bus stop. Tiniis na lang namin yung init ng araw. No choice naman kasi kaysa malampasan kami ng bus. And finally, tuwang-tuwa na kami kasi dumating na yung bus na hinihintay namin. At alam nyo ba, na 25 bus stop yung titigilan ng bus na to para makapunta ron sa pupuntahan namin. At no choice kami kundi tumuloy kahit sobrang layo. Sayang naman kasi yung effort namin kung hindi kami tutuloy. And by the way, pagdating din pala namin doon is hindi na rin kami masyado maglalakad kasi andun na rin yung mismong liliguan namin. Kaya okay lang din kahit medyo malayo kasi wala namang masyadong lalakarin. And finally minasang, after all the struggles, nakarating na rin kami sa wakas. At pagbaba mo pa lang ng bus, makikita mo na yung ganda ng lugar. Kaya tara, itutur ko kayo sa Mino Bridge. Ito nga pala yung mini bridge na matatagpuan sa Gifu City. Pwede kayo mag-swimming dito at mag-overnight nang walang binabayaran at safe yung lugar nila rito. Mag-ingat lang kayo sa paliligo kasi medyo malalim siya at medyo malakas yung agos. At syempre, wag na rin kayo mag-iiwan ng mga kanat kapag pupunta kayo rito. Pwede nyo rin ibaba yung mga sasakyan nyo sa tabing ilog at pwede rin kayong magtayo ng tent kahit saan. At kung may mga alaga kayong aso at pusa, pwede nyo rin silang isama rito. Mayroon din dito malapit na Family Mart at mga Jidohan Bike. Pagdating namin dito, wala nang entro-entro. Kanya-kanyang bihis na agad kami. Panlatag lang pala yung dala namin kasi wala pa kaming tent. At kung mayroon kayo dyang mga tent na hindi ginagamit, baka naman, i-donate nyo na lang sa amin. Halos 10:40 AM na nga kami nakarating dito sa sobrang layo ng biyahe. Kaya oras na rin ng tanghalian kaya inayos na rin namin yung mga gamit namin. At nilabas na rin namin yung mga pagkain namin. Ang ulam nga pala namin na niluto is minudo. Tapos meron kaming marinated na liempo ng baboy at mga hotdogs para sa pang-ihaw. Marami rin kaming dalang drinks at mga snack. Hindi na namin dinamihan yung ulam kasi 4 lang naman kami at baka masayang lang. At sobrang hirap ng pinagdaanan namin bago makarating dito. Deserve namin kumain ng napakarami at mag-enjoy sa lugar na to. At pagkatapos kumain, liguan time! Sulit na sulit yung hirap, layo at pagod namin bago makarating dito. Hindi lang dahil sobrang nag-enjoy kami, kundi dahil sa sobrang linis at peaceful ng paligid. Sabayan mo pa ng napakalamig na tubig na tamang-tama sa mainit na panahon. At alam niyo ba, yung natutunan ko sa experience na to, na hindi pala talaga ganun kadali ang buhay. Na kailangan mo munang dumaan sa mahirap na pagsubok o problema bago mo maabot yung mga gusto mo sa buhay. At hanggang dito na lang muna siguro tayo for today's video. At kung umabot ka sa part na to, don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.